manatili bilang congressman? Ang asal at ugali ay parte po ng personalidad ni Congressman Kiko Barsaga. Kumbaga, kung kaya, yung kanyang style ay ganun. Dahil po sa kanyang personality. Hindi po ba? Tama. Kung ayaw nyo po ng kanyang ugali, hindi naman po kaninyo siya kapatid. Hindi naman po kayo nakatira sa isang bahay na makukorek nyo yung ugali niya. Yun nga mga kapatid, hindi nga pwede i-correct yung ugali ng kapatid nila . Ngayon, kayo dyan sa house, gusto nyo, ang miyembro nyo, parehas sa inyo mag-isip at parehas ang ugali sa inyo na nagtututa-tutaan lang kayo. Congressman Kiko Barsaga ay isang matapang na lawmaker natin. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Tapos na yung prohibition. The prohibition. So, February 6, I'm sure, ako, sure na ako, yung makabayan lang, file another impeachment case against the Vice President. Pero, dapat pag-isipan din ng Presidente, baka meron din mag-file sa kanya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Eto na! Talaga namang para-paraan sila. Gumagawa na sila ng paraan na para magkaroon ng issue na naman si Bibi Sara at ituloy nila ang kanilang maitim na balak. Na Kuya Goods? Syempre, ayun na naman ang mga parangkada nila na impeachment na naman. Talaga? Wala na talaga. Sila ay sabik na muli na maipagpatuloy itong impeachment kay Bibi Sara. Talagang kung ano-ano na lang ang sinisilip na kahit sinagot na ng COA, ay meron naman silang binubulat-lat. Overpriced daw. Ang alin? Ang mga biniling mga motor vehicle at laptop, CCTV, video room, generator, sound system, television, yan yung mga sinisilip nila. Tapos na kayo sa confidential fund, eto na naman kayo aarangkada. Takot na takot talaga kayo, no? Sobra pagkatakot nyo. Kay Bibi Sara pag naging presidente. Bakit? Babalik kayo sa bundok. Ay, sa mountain. Sino ba nag-iisip niyan? Yung taga-mountain na lalaki, ang pangalan, Cosino. Nakang tipaklong. Pinag-aaralan daw at niluluto na ang impeachment. Talaga? Mga unggoy lang maniniwala sa inyo. Mga kayo, titigas ng mukha nyo. Pasok na natin to. Ano pa yung mga balita ngayon? At, mas lalala sa 2026 ang usapin sa politika. May ayaw bumaba. May ayaw bumaba sa pwesto. Kilala niyo ba si Ate Stargazer? Kung natatandaan niyo, isang psychic at magaling mag-predict. Meron siya ditong pahayag. At Atty. Gwanson, may part 2 sa pamboboljak niya dito kay puno ng kasinungalingan. Kilala niyo ba yun? May mali ang sistema natin ngayon. Totoo. Mali ang sistema. Dahil inuna pa nilang suspindihin ito si Kong Meow Meow Kiko Barsaga kaysa doon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ipasok na natin to. Ano meron? Kung kahapon na ay ginawa ng mali siya na overpriced daw ang mga motor vehicles at laptops ng Office of the Vice President, maging ang CCTV. Ngayon naman ay ang guard ng OVP. Nako. Double time ang lahat ng mga makakaliwa, pink, loyalista, PR groups ng admin na ito sa paninira kay Vice President Sara. Bayaran. Kasi nga, yan yung mga bayaran. Sila yung mga pinapagana
ng kampo ng mga bangag para atakihin. Ang tawag na nila ay troll farm. Yan yung mga binabayaran nila ng milyon-milyon para lang siraan. Kala nyo magwawagi kayo. Kilala na kayo. Hindi tanga ang taong bayan. Hindi basta-basta maniniwala sa mga arangkada nyo. Kayo ang gumawa, sisi nyo kay Bibi Sara. Di ba? Nababackdoor kayo. Ngayon, ano siste? Laglag kayo ngayon. Di ba? Bibi Sara lang ang malaki. Duterte lang ang sakalam. Magpapasko na, abay malaki ang budget to condition the minds of the people. Asahan na natin na hanggang 2026 na ito. Pero heto ang sagot ng isang certified DDS si Adrian Pascual. Double time ang lahat ng PR groups ng admin versus VP Sara Duterte sa Bakit? paninira sa mainstream media. Kasi magpapasko na. Malaki ang budget to condition the minds of the people. Tuloy-tuloy na ito hanggang February 2026. Ayon yan sa bubuit natin. Isa lang ang isasagot natin sa kanila. 3 years straight of unmodified opinion ng COA sa OVP 2022 to 2024. No need na magsalita pa ng dagdag dahil COA na ang nag-certify. Tama! Lahat ng sinasabi nila ay inangguluhan lang ng mga propagandista at bobong vloggers ng admin. Lahat ay pawang paninira lang. May resibo tayo ng final audit report. Sila ay puro claims lang. At gamit nila ay hindi pa final audit status. Pero tayo... kita nyo na, from 2022 to 2025, yan lahat ng sinabi ng COA ay walang pandodorobo, walang mali sa kanilang findings o sa kanilang audit. Kaya nagpapagana ng mga troll itong mga kampo ng mga bangag. Bakit? Para siyempre hindi na makapasok o ma-disqualify kasi ipapasok, i-insert na naman nila yung yung impeachment. Kasi matatapos na yung 1-year ban. Diba? So ano ba yung usapin doon? Pansamantala lang naman kasi yung pag-archive nitong taon. Pero ang sabi doon, pwede. Kaya eto na naman sila, nanggigigil na naman sila. Doble ang bayad siguro dito sa mga troll para gumawa ng kwento at siraan na naman ang BP. Eto na naman, mga gwardiya daw kuno, babayaran. Nag-overpricing sa gwardiya. Wow! Pakitaan na lang kita ng isang ebidensya. Ang Davao walang utang. Ang OBP, magtanong ka kung ilan ang tinutulungan kada araw. Sige nga. Tapos sasabihin nyo overpriced yung mga security. Wow! Overpriced ang laptop. Wow! OBP. Eto mga to, alam na natin sila. Bibi Sara, kaya wag mo nang patulan yan. Sa 2028 na tayo bumawi. COA na kasi nagsalita eh. Tapos na ang usapin sa COA. Ito na naman ang mga taga-mountain. Ngaw, 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 ngaw. Kahul ng kahul ng kahul. Di ba? Paano? Babayaran sila eh. Doon sila kumikita. Lalo na mga organizer niyan. Hindi lang 1,000 yan Meron dyan milyon. Kaya sila, gusto nila yung may mga ganyan. May mga rally-rally. Siyempre, pera eh. Diyan sila yung mayaman. Pag halimbawa may nagpaparally, ayan sila. Bayad dito, bayad doon. Pinupondohan ng mga ulupong di umano. Diba? Kilala nyo naman sila. Number 1 yan, mga nagbabayad, yung kampo ng mga durobo. Sila ang mga nagpapagulo sa bansa. Tuwan-tuwa naman yung taga-mountain. Kumikita sila. Yung iba sumisikat pa. Kaso nga lang, hindi sa kabutihan. Sa kataranta. Buhan. Di ba? Tuloy. Ay final na. Pag nakipagtalo, tell them to visit the COA website. Drop. Note. Dagdag kaalaman. Ang AFP po ang nag-decide kung ilang personnel ang i-assign nila kay Vice President na second highest elected official ng bansa. Alalahanin din po na na-dissolve na ni Bronner ang VP-SPG. Kaya mas lumiit na ang assigned uniformed personnel sa kanya.
at yung mga naka-assign ay naka-schedule po yan at hindi lahat sabay-sabay na gaya ng pinapalabas ng mga bobong admin vloggers. At para nga sa kaalaman ng lahat, hindi si Vice President Sara ang may kagustuhan na bigyan siya ng 355 na security. At ano ba ang kulang sa report ng mainstream media na ito? Yan. Bakit napakamalisyoso? Nasaan ang konteksto? What is lacking in this report? Saan galing, oh? Basahin nyo, ha? Saan galing? Grabe, no? Ano kaya ang nasa likod nito? Di pera! Oo, ganyan sila tumirada. O, tuloy. It is the AFP that decides on the number of security assigned to the Vice President depending on their assessment of security risk factors. Hindi si Vice President solely ang may gusto na nawala. Wait lang, ha? Anong nangyari? Tingnan natin. Wait. Ano nangyari? Bakit nawala? Sorry, ha? Oo. Ano kaya nangyari dito? Ito na naman siya, oh. Nawala, eh. Bakit kaya? Susubukan nga natin ilipat. Bakit kaya nawawala? Off natin. Tapos ibalik natin siya ulit. Oo. Tignan nga natin kung magkakaroon ng nako. Wait lang, boss, ha? Paano kaya yun? Hindi natin mag-gets kung bakit na naman nagkaka-error. So, silipin naman natin dito, ano bang problema? Kaya minsan nagkakaroon ng problema. Humihina yung internet. Pero yung sinasabi ko sa inyo, itong usapin na prediction, oo. Talaga nagkakatotoo yung mga sinasabi rito. Alamin natin kung ano ito. Lumabas po. Op. Nawawala siya. Mahina siguro internet natin, mga kasama. Pero try ko dito, yung isa si Stargazer. Po ang mga anomalya yan. Nung nakita ko na po yan nung 2023, no October na mangyayari po. Nakinig kayo, ha. Posibleng mangyari, maaring mangyari, ito'y prediction lamang, pero ito ay base hindi sa kanyang sariling opinyon. Saan, Ate Stargazer, pasok? 2024. Tandaan niyo po, ang sasabihin ko po ay hindi aking opinion. Yun, di ba? Never po ako nagsasabi na aking opinion kahit po sa social media ko. I don't say what I believe in. Pero sinasabi ko lang po kung ano ang aking nakikita. Hindi po maganda. It's not a pretty sight pagdating po itong 2026. Everybody wants to bring everybody down. Yan po ang nangyayari at ang mangyayari. Grappling for... Yan ang mangyayari. Yan ang nangyayari at mangyayari. Isipin nyo, ha, mangyayari. Ayon sa kanya. Power is real. Trying to stay in power is also real. But the real question is, are the intentions good enough for our country? Yan po ang tanong natin. Ngayon, sa pangkasalukuyan, napakarami na pong lumalabas at ang katotohanan mahirap pong sabihin natin malaman dahil napakaraming fake news. At talaga pong magulo ang 2026. Ito po ay hindi ko again opinion kaya wag pong magbabash. Sa political scene natin, marami pa pong mga cover-ups at saka turmoil. Other obvious tactical movements to force takeover is being done. Nako. Changes in testimonies and a futile attempt to disrupt proceedings nandyan po. More script writing, asahan natin, more script writing. Changes in sabi mo na mga alyado, nagbabago rin, ang mga kaalyaduhan, merong magte-turncoat. Yan, more international efforts to catch certain personalities, nandyan po. Because of this, some will go in hiding. Meron po magtatago. More mudslinging, more lies and cover-ups on both sides. Yan po, hindi lang po sa isang kampo, kundi pareho ang magtataguan. Blood ties definitely are gone.
The wrong will be corrected and some truth upheld, but again, people will not be satisfied. Meron pa rin talaga sasabihin ang mga tao. Kahit na sabihin mo may ginagawa na, meron pa rin talaga silang masasabi. Nation will be divided. Rebel groups po will create havoc and confusion. Insurrection will be in place. Insurgency problems po talaga pong mag-i-increase because they will be instigated by some. Grand chaos still over the flood projects at may lalabas pa rin iba, no? At marami pa pong mga lugar ang makikitaan ng mga anomalies na yan. Many will go in hiding and will instigate rebellion para maka-evade po ng charges. Tandaan nyo, the more po na hinahabol dun sa mga charges na yan, the more po nagagawa ng gulo. Some erring parties... kita nyo na. The more na mayroong hinahabol dyan sa flood control, ibig sabihin, the more na merong lahat ito paandar lang ata ng isang gusto maging magulo ang isang bansa. Kasi ito, di ba, mas magiging hindi maganda sa 2026. Alam nyo, kilala naman talaga yan si Ate Stargazer noon pa. So, maniwala kayo sa hindi kayo maniwala. Abangan nyo na lang kung anong mangyayari sa 2026. Samantala, nag-part 2 na itong si Atty. Guanzon patungkol dito kay puno ng kasinungalingan. Bakit? Ay, alamin natin dito kay Atty. Guanzon kung ano yung kanyang banat. Balikan natin ang hatol ng Ethics Committee ng House of Representatives kay Congressman Kiko Barsaga. Dahil according to Congressman Abalos na party list for peace. Party list for peace? Minority leader pa yan, Assistant minority leader. Ito niyo, minority ang asal leader daw at ugali ni Congressman Kiko Barsaga ay hindi ayon sa kanilang standard. Mahirap po yan. Kung ang ugali namin ay kailangan maging sapat sa standard nyo bago kami maka-congressman. O kaya ay para kami ay manatili bilang congressman. Ang asal at ugali ay parte po ng personalidad ni Congressman Kiko Barsaga. Kumbaga, kung kaya, yung kanyang style ay ganun. Dahil po sa kanyang personality. Hindi po ba? Tama. Kung ayaw nyo po ng kanyang ugali, hindi naman po kaninyo siya kapatid. Hindi naman po kayo nakatira sa isang bahay na makukorek nyo yung ugali niya. Yun nga mga kapatid, hindi nga pwede i-correct yung ugali ng kapatid nila. Ngayon, kayo dyan sa house, gusto nyo, ang miyembro nyo, parehas sa inyo mag-isip at parehas ang ugali sa inyo na nagtututa-tutaan lang kayo. Balikan natin yung complaint ni Congressman Puno ng Antipolo. Parang nagbabayad ba ako ng tax dyan? Somewhere in Rizal. Inunahan mo kasi, Congressman Puno. Sinabi mo na may something. Sinabi mo na may is unwell. Masama ang may katok si Kiko Barsaga. Sinagot ka na mabuti na yung may something kung may katok man ako, pero hindi ako magnanakaw kagaya nyo. Ngayon, sinagot ka. Galit ka? What the fuck? Congressman Puno, you're already, how old are you? Puno ng sinungalingan, puno ng pagnanakaw. Yan ang sabi sa video. Diba? Kasi kayo mapanghusgay. Akala nyo may something, mas matalino pa si Kiko Barsaga sa'yo. At siya hindi nagpapagamit sa kumpas kung ano may kumpas. Sa tali sa liig ng mga kagaya nyo. Binanatan ka tuloy ni Atty. Guanzon. Iyak ka, no? Tanda mo na Diba? If you can't take it, don't dish it out. You can dish it out, but you can't take it? Yeah. Fuck.
Bakit hindi mo na lang yan tanggapin na ganyan na lang talaga yung bata ay Congressman Kiko? Hayaan niyo siya, matalo yan siya sa Cavite. Ang ganyan ang pag-aasal niya. Di matatalo, attorney. Oo. Dahil sikat na sikat ang Barsaga sa Cavite. Talagang akala mo, talagang pag pumunta siya, talagang mala BP. Talagang pinagkakaguluhan. Oo. Akala lang nila may something. Pero wala, matalino. Matalino. Magsalita, mag-isip, kumilos. Oo, matalino. Yan lang, binibigyan na ng kulay ng mga kalaban. Kalaban kasi sila eh. His people decide whether he should return to Congress or not. Bakit? May binasag ba siya dyan? Nagamit nyo sa loob? Tama. Kung kaya may misconduct siya? Nagbibideo lang naman siya dyan eh. Hindi ba karapatan niya yan? Na nagbibideo siyang sarili niya at nagkokomentaryo siya. Eh, isa nga sa inyo dyan eh. Nanonood nga dyan ng ano eh. Bold. Ng sugal. Sugal. Habang nagsisession eh, nanonood ng sugal o mismong tumataya sa sugal. Tama. Pahiya sila, no? Part 2 pa lang to ha. Nice, ng ating nice. tinatalakay dyan. Tungkol sa ginawa nyo kay Congressman Kiko Barsaga. Yari kayo. Kung sa Alam nyo hindi naman ako magsisinungaling pa. Pag ito maging partido ni BP Sara as a senador, boboto ko to eh. Ito ang babati ko sa mga dorobo. Talagang may boses. Kita mo naging ano pa lang siya. Ano ba siya dati? Comelec, no? Dati. Tapos tumakbo ng party list. Tama ba? Kaso hindi pinaupo ni Balulong. Kasi ito yung bumoboses sa magnanakaw at sa kurakot. Ngayon, gusto ko ito yung boses ni Atty. Guanzon. Kaya kung halimbawa magde-decide ito tumakbo ng senador sa 2028, aba. Hindi na ako magsisinungaling. Wag lang to tatalilis sa ibang kulay. Pero alam naman natin pink siya. Pero aminado naman siya. Pero ngayon, mahal kasi siya ng mga Duterte, mga supporter eh. Dahil nga, bumaboses siya doon sa mga magnanakaw. Atty. Guanzon, isa na ako sa iyo ha. Isa na ako sa iyo. Tuloy mo lang ang pagbanat niya sa mga dorobo na yan at kaisa mo kami. At may mali ang sistema natin ngayon. Yan ang ating aalamin dito kung ano yung pag-uusap. Kasi, ang sabi rito, isang abogado at political analyst. Abogado ba to si Sir? Alamin natin kung ano. Kung maliman kung hindi siya abogado o political analyst man siya, at least malalaman natin kung ano yung pag-uusap dito. Ang tao ay hindi takot. No? The more mo siyang pinagbabawalan, the more mo siyang sinusuppress, ay lalong lumalakas yan. No? Yan. Nalaman ko nga sa yung congressman namin sa Davao, si Congressman Sid Ungab, hindi lang niya naabutan yung botohan, pero siya mismo ay boboto din siya ng no, na hindi isuspend si Congressman Kiko Barsaga. So ang ibig sabihin, this will be a jumping board, no? Parang mas mapapabilis yung interest ng mga tao, mas makikita ng taong bayan na may mali sa sistema natin ngayon. Si Ginoong Mussolini Sidsuat Lidasan, Director po ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning. Mayang buntag, Jade at Admar muli po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa inyo, Jade at Edmar dyan sa studio. Opo, ano ho bang reaksyon po ninyo muna doon sa pagkakasuspende nitong si Congressman Kiko Barsaga? Kaunay nga po doon sa mga post niya, ang sabi, ang dahilan ay tinuturing po itong disorderly behavior ng Kamara. Ano ho ba ang inyong masasabi? Yung mga taga-Kamara. Siyempre, nadidismaya tayo. No? In the past several weeks, nakasama natin si Congressman Kiko sa Manila at dito sa Mindanao sa pag-ikot niya. No? Congressman Kiko Barsaga ay isang matapang na lawmaker natin. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan
na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissent, no, yung kasalungat sa administration na pananaw at yung mga expose na ginagawa niya ay parang they're threatening him, no, or threatening anyone na maging critical, no, sa ating gobyerno. And nasa demokrasya naman yan na kapag may mga, as mentioned, we have the freedom of speech. No? Tama. And no one should stop us from doing it kasi hindi naman siya violent. Hindi naman, wala naman siyang nilalabag na batas. No? More on ano lang siya, verbal and then chat, online posting. So ganun lang naman wala namang masama doon. Ano bang masama doon? Yung express na gusto mong ihayag, sinishare mo lang. Bakit kayo apektado? Dahil totoo ba na magnanakaw kayo? Dahil totoo ba na kayo ang mga contractor dyan sa kamera? Lalo na yung lalaki na sinelfie ni Congressman Leviste na yung dating DPWH naging congressman na ngayon. Diba? Yun daw yung pinakamalaki ba o siya yung dating pinakamalaking magnanakaw sa Kabanang Bayan? Alamin natin yan kasi hindi pa doon nagtatapos. Kasi meron pa ibubunyag si Congressman Libiste patungkol dyan sa mga DPWH issue. Sabi ko nga sa inyo pag yan na ayos at na-reforma na ni BP Sara, gaganda na ang bansa. Sana wala nang lumaban sa mga, alam mo yun, yung mga kontraktor na isipin nila mangurakot. Sana lumaban na sila ng patas. Kung kikita sila, kikita sila. Huwag sila makipagsabuatan sa mga senador, sa mga congressman para mabigyan ng project. Diba? At sana magdesisyon dyan, isang ahensya na hindi nila kayang buwagin. Lalong-lalo na yung mga, ano bang ahensya na pwedeng masabi na walang korupsyon? Sa tingin nyo, kung halimbawa ma-reforma yan ni BP Sara at mga Duterte, kasi ang Davao kasi ang ganda Diba na isaayos nila Pwede naman gawin yan Kaso nga lang, siyempre, andyan yung mga dorobo, nakalinya lang yan, nagpipila-pila, nag-aabang ng mga kontrata o project na ibibigay para magkaroon sila ng percent-percent. So sana maalis na yung ganung issue na kung halimbawa kumita kayo sa pagiging senador nyo at naponduhan kayo, tama na yun. Okay na yun. Huwag na kayong umasa na pag nagbigay kayo ng project at kukuha kayo ng porsyento, doon nagkakaletse-letse. Sabi ni Aling Ledesma. Diba? At ito, mayroon pang balita dito. Impeachment can open probe into corruption. Allegation versus President BP Sara. So alamin natin kung ano naman yung allegation nila patungkol kay BP Sara. Ano naman yung ipoprobe nila na ano daw? One of the bigger criticisms of some people doon sa rally sa EDSA sa People Power Monument is stopping short of calling for resignations, specifically of the president, and some would even say the vice president, and also the criticism by some, particularly the Duterte camp, na parang interesado kayong ma-impeach yung isa pero hindi kayo interesadong matanggal naman yung isa. So how do you address that concern? Alam mo yung resignation, it's up to the president or to the vice president. Kung hindi sila mag-resign, wala namang kaming magagawa. Kaya nga, ayaw din naman natin ng extra constitutional na manner of removing officials kasi magiging banana republic po tayo. Tama. Or military takeover. Meron namang constitutional process, and that's impeachment. Anybody can file impeachments against the president or the vice president. Mm-hmm. So February 6, tatapos na yung prohibition. The prohibition. So February 6, I'm sure. Ako, sure ako yung makabayan lang file another impeachment case against the vice president. Pero dapat pag-isipan din ng presidente, baka meron din mag-file sa kanya. Yan.
Lalo na, kung hindi na alis ang Duterte Youth Party List, sigurado yun ang mauuna mag-file ng impeachment laban dyan sa, sa mga, dyan sa namumuno na yan. Oo, kaya nila ginawa ng paraan na hindi makaupo kasi mag-iingay ang Duterte Youth Party List. Ngayon, pinalitan ng umbrella. Kahit hindi nanalo ang umbrella, sige, nagawa ng kwento ng milik-milik chair. At isipin nyo 2 million plus ang bumoto sa Duterte Youth Party List. Nagawan din ng kwento na hindi pa upuin. Yan ang kwento. Galing nila, no? Halos lahat ng mga kampihan andyan na sa kanila. Galingan nyo pa. Para pagdating ng 2028, gagalingan ni VP Sara ng gusto. Lahat ng mga dumurobo sa mga Duterte, damay-damay na kayo. Ha? Galingan nyo ng gusto. Tuloy. That's what I was trying to ask you. Yes, sir. Sir, given that, sir, what do you think are the chances of that happening? Of course, the Makabayan Bloc already said that expect an impeachment complaint to be filed against a VP again in February. What about the president? Do you think that that's going to happen as well? Talaga, oo. Kasi unfair unfair nga naman. Maaari. Hindi magwawalang bahala, magwawalang kibo na lang ang mga Pilipino kasi meron silang na lamang balita patungkol sa bilyon-bilyon, mali-maleta at utos sa insertion. Alam nga namang walang kibo na lang yan. Siyempre, meron pa rin dyan mag-i-initiate na mag-file din ng impeachment. Yun ang sinasabi doon sa ni Ate Sargay, sir. Baka magkatotoo nga na mas lalala at lalala pa ang mangyayari dito sa political issue ng 2026. Abangan lang natin yan, mga kasama, dahil alam nyo, talagang sobra naman eh. First time ever na nangyari na may mabalitang mali-malitang pera na dinideliver doon sa namumuno. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share ha. Bye-bye!